Ayan, at minsan nga nasasabi natin na Panginoon, sa aking pagkakasala, nawa maging karapat dapat pa rin ako. So, may punto doon, may duda ka pa rin, di po ba? Sabi ng Lord, magpasalamat ka na kasi pinatawad ka na ng Lord at sabi niya, yesterday, today, and tomorrow. But it's not a key para gumawa tayo ng gumawa ng kasalanan. Kasi sabi nga, ang isang Kristiyano hindi na namumuhay sa kasalanan. Hindi na siya, pag nagkasala siya, luhod agad. Denying himself, ourselves, para makita ng Panginoon na tayo'y tao sa puso na lumalapit sa Diyos. Hindi, wala tayong dapat patunayan dahil kitang-kita tayo ng Diyos eh. Ang ating dapat patunayan lang yung ating pagiging Kristiyano. Kumbaga sa yung ating pride life, kalimutan na. Yung ating mga nagagawa noon na minsan nagiging, ang ganda nga po ng mensahe ni Pastora tungkol dun sa yung pagiging mayabang. Yung pride itself, di po, yun eh, kasama yun eh. Completus Ricardos na, pride of life, di ba? Yung lahat ng aspeto na sa pagiging isang humble na example ng isang Kristiyano, yun na naka punto na doon sa mensahe ni Pastora. So, tinitake note ko lahat ng ano, nung mga puntos at mga dapat nating gawin at sundin ayon sa salita ng Panginoon. So, maikli lamang po yung ano no, yung meditation at yung word na binigay ng Panginoon. So, ang pinaka-fulfillment po dito ay yung matuto tayong hindi na yung sarili, kalimutan ang ating sarili at sumunod sa Panginoon. At sabi nga po, ang magmahal sa kanyang sarili ng labis ay mawawalan nito. Ito na rin po yung nakasaad sa kanyang salita. No? So, at sa ating pong conclusion, ano, sa 26 na rin po, basahin po natin, ano, dito po sa Matthew 16:26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan niya man ang buong mundo, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili, at ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay. So, purihin po ang Diyos. Iyon lamang po at sa Diyos lamang po kapurihan. So maraming salamat, Brother Robert, sa napakaganda, napakalinaw na pagbabahagi ngayong umaga. Pagpalain ka ng Diyos. At yun nga po, na napakaliwanag naman na po, napakasimple ng kautusan ito ng ating Panginoon kung gusto talagang natin na sumunod sa Kanya. So may 3 points na ipinaliwanag ng ating kapatid. Po. So nakalagay nga doon yung una, yung limutin. No? Limutin ang ating sarili. Deny ourselves. Kasi nga yung pride. Yun lang naman yun eh. Ibaba lang natin yung pride natin. Magkaroon tayo ng kababaang loob. Dahil pag wala tayong kababaang loob, hindi tayo makakasunod sa ating Panginoon. Kasi laging ang iisipin natin, teka muna, ang dami ko pang gagawin. Diba? Yung katulad ng sinabi ni Brother Robert. Ano po? Na, teka, at saka minsan iisipin natin, mabait naman ang Diyos. Teka, ito muna. Ito muna. So yung focusing ourselves on God ay napakahalaga. Na sabi nga ay ang lahat ng ating gagawin, ang lahat ng ating iisipin, nakatuon palagi sa Kanya. So punta na naman tayo dun sa puntos na put God first. Ano po, yun po siguro ang laging ilagay natin sa ating isip na put God first. Kaya lang minsan, nag-guilty tuloy ako. Kasi yung bukas, yung bukas kasi ay put God first. Pero mangyayari, aalis kasi kami. Pero siguro makikinig muna kami habang naghahanda, ano po, ay makikinig din naman kami doon sa magme-message bukas. Ano po, kasi buti, talagang ang Diyos ay mabuti dahil sa halip na alas 5 kami aalis, ay alas 6 na. So, maaari pa kami makinig ng sharing buhat sa ating Panginoon. Ayan, so hangarin natin palagi at ipag-pray na
makasunod tayo doon kasi medyo mahirap. Ano po? Medyo mahirap talaga kasi yung mga pangangailangan dito sa mundo, yun po yung nakakasagabal doon sa ating kagustuhan na talagang siya talaga ang laging mauna sa ating buhay. Kung minsan, siya pa ang huli, saka na si Lord dahil si Lord naman mabait. So, yun. Tapos, yung sabi nga po, pasanin yan. Pasanin natin. We have to carry our cross na kung ano man yung binigay ni Lord sa atin ay pagpasalamat natin kung ano man yun. No po? Kung ano man mga nangyayari sa ating buhay. Kasi sabi naman niya marami naman siyang pangako sa atin na may mga plano siya no, para sa atin, para sa ating kabutihan. At yun nga, ang pahalagahan natin hindi itong katawang ito, no, itong katawang ito na mabubulok, kung hindi yung spirito na makakapiling niya. No po? At yun nga, maganda rin yung 25 na ang sabi nga ay ang maghangad na maligtas ang sarili, no? Ay mas mabuti yung pag-aalay kaysa doon sa paghahangad, di ba? Naghangad ka na magkaroon ng kaligtasan, pero yung pag-aalay, mas mabigat yun po. Paano natin itaalay yung ating sarili para sa Kanya, katulad ng ginawa niyang pag-aalay ng Kanyang buhay para sa atin. Pero hindi naman tayo nire-require na talagang yung katulad ng ginawa niya, no? Pero parang gayon din, no? Dahil yung buhay natin nga ay ipo-focus natin sa Kanya. Kaya ang sabi, mas mahalaga yung mag-alay na mag-alay ng buhay. Ating sarili ay i-deny natin. Ayun. So, yun lang po yung masasabi ko doon at maraming salamat, Brother Robert, doon sa mga salitang nagpapaalaala muli sa amin na unahin natin ang ating Panginoon. Okay, at pakinggan naman po natin yung mga magli-lead ng prayers ngayon. Sister Mercy 2 at Sister Fe. Good morning po sa ating lahat. Nga po, pasanin ang kanyang krus.